Nagsisimula tayo rito na pag-alaman ng E24 News na nagkasundo ang Israel at Estados Unidos sa mga mahahalagang hakbang para ituloy ang Gaza Roadmap. Matapos ang mahigit 3 oras na pagpupulong ngayong araw sa pagitan ni Punong Ministro Netanyahu at Jared Kushner at mga matataas na miyembro ng Lupon ng Kapayapaan, gaya ng tawag dito, sa Jerusalem. Ngayon, ang pangunahing pinagkakatiwalaan ni Pangulong Trump, si Kushner, nakipagkita kay pinuno ng Hamas na si Al-Haya sa Ehipto noong linggo at pagkatapos ay dumating sa Israel ngayong araw para sa mga pagpupulong na ito kasama ang mga matataas na opisyal. Sinabi ng Hamas na magsisimula lamang silang mag-disarma gaya ng hinihingi ng US at planong suportado ng internasyonal na komunidad kung si Punong Ministro Netanyahu ay hayagang mangangahako. Nasusundin din ng Israel ang mga kondisyon na pangunahing kinabibilangan ng kahandaan ng Israel na higit pang umatras at sa huli ay pahintulutan ang muling pagtatayo. Siyempre, mangyayari lang lahat ng yan kapag napatunayang wala ng armas ang Hamas. Kasama natin ngayon ang eskolar ng Gitnang Silangan na si Dalia Ziada. At gusto naming simulan agad ito sa iyo, tinitingnan ang panig natin dito sa Israel na siyang naging sentro ng atensyon na yon, ang pressure kay Netanyahu marahil. Tingnan mo, sa kabuuan, iniisip na ayaw niyang gumawa ng anumang mahalagang hakbang lalo na tungkol sa Gaza, siguradong hindi muna hanggang matapos ang eleksyon at mabuo ang susunod na gobyerno. Alam mo, parang ngayong araw ay nagkaroon ng pag-usad, mukhang ganon. Lahat ng ito ay lumabas mula sa mga opisyal na channel, pero ito ay nakikita bilang isa sa mga pangunahing posibleng hadlang sa panig ng Israel. Una sa lahat, salamat David sa pag-imbita sa akin. Laging isang karangalan na makasama ka. Ang issue dito ay na lahat talaga ay nakatingin sa pulong na ito bilang posibleng malaking pag-usad. Ibig kong sabihin, particular na ang pulong ni na Kushner at Hamas kahapon bilang ang malaking pag-usad na sa wakas ay makahanap tayo ng paraan para magtayo ng tiwala sa pagitan ng panig ng Israel at Hamas. At ito ay kinakailangan para magtagumpay ang anumang negosasyon tungkol sa pagtatapos ng sigalot na ito. Gayunpaman, ang issue dito ay hindi mo mapagkakatiwalaan ang Hamas. Ang Hamas ay isang teroristang organisasyon. Hindi ito ang grupong maaari mong kausapin para makabuo ng tiwala. At sa kasama ang palad, lahat ng mga partido ay desperadong mapasaya ang Hamas. Kahit kapalit pa nito ang Israel, na napakadelikado. Oo, may internal na pressure ang Israel. Ibig kong sabihin, ang gobyerno ng Israel dahil sa nalalapit na eleksyon, ngunit meron din silang matinding panlabas na pressure na nagmumula sa pinakamalapit na kaalyado ng Israel, ang Estados Unidos, na makipag-usap sa Hamas at makinig at talagang kumilos. Ang unti-unting pag-atras mula sa Gaza bago pa man mag-disarma ang Hamas na isang mahalagang kondisyon para matiyak ang seguridad ng Israel. Pag-usag natin ang aspetong yan sandali. Ibig kong sabihin, ito talaga ang pangunahing dahilan kung bakit matigas ang paninindigan ng Israel dito. Alam mo, si Al-Haya, ayon sa pagkakaintindi ko, sinabi kay Kushner na nananatiling nakatuon ang Hamas sa planong ito ng pagdisarma. Pero ipapatupad lang nila ito kung tutuparin ng Israel ang bahagi nila sa kasunduan na kagaya ng napag-usapan natin dito. Gusto nilang makita na mangako ang Israel na aatras sila. Tingnan mo, ngayon si Netanyahu ay pumayag na riyan sa pangkalahatan. Pero sa proseso ay iginiit niya na hindi siya magsasagawa ng anumang pag-atras hanggat hindi patuluyang nadidisarma ang Hamas. Pag-uspasapan muna natin sandali ang issue ng pagkuha ng mga baril mula sa mga batang lalaki sa Gaza. Naiintindihan ko na bahagi ng lumabas ngayon ay magkakaroon ng US isang puwersa ng Estados Unidos na aktual na ilalagay sa Gaza sa ilang paraan. Hindi pa tayo sigurado kung paano ito ipapatupad sa ilalim ng supervision ni General Jasper. Pero mahirap itong ipatanggap, masasabi ko, lalo na kung kakausapin mo ang isang batang lalaki sa Gaza na may AK-47 halimbawa, na maaaring nakita niyang napatay ang 3 niyang pinakamataas na kumander sa buong digmaan na ito. Mahalagang bagay yan, alam mo, para sa isang binatang lalaki sa Gaza na yon. Sa tingin ko, mahirap siyang kumbinsihin na isuko yon. Ano sa tingin mo ang pinakamakatotohanang paraan para doon? May ilan na nagsalita tungkol sa teknokratikong administrasyon ng mga Palestino. Ngayon, pinag-uusapan naman ang isang puwersang Amerikano. Sa palagay mo ba, may makatotohanan sa alinman dito? Magandang tanong yan, David. At sa totoo lang, sa tingin ko, natukoy mo na kung saan ang problema. Lahat ng pakikipag-usap sa Hamas ngayon ay sa pamunuan nito nangyayari. Sina Al-Haya at ang iba pa na nakabase sa labas ng Gaza. Habang ang pamunuan sa loob ng Gaza, ang pamunuan ng Hamas sa loob ng Gaza, ang siyang talagang makakapagdesisyon kung magdi-disarma sila o hindi. At makikita natin ito ng malinaw sa pagkakaiba ng sinasabi ni na Al-Haya at ng iba pang mga lider ng Hamas sa mga pangakong binibigay nila sa mga panloob na pagpupulong. Mga bagay tulad ng, halimbawa, sa kanilang pagpupulong kay Kushner, malinaw nilang ipinangako, syempre, magdi-disarma kami. Pero ilang oras lang matapos yon, nang naglabas sila ng press release o pahayag ukol sa nangyari sa pagpupulong,
Wala silang binanggit tungkol sa pagdidisarma. At sa totoo lang, lumabas ang ilan sa mga propagandista ng Hamas, kabilang na ang Al Jazeera at iba pa, at sinabi nila, syempre, ito ay pagkilala sa Hamas bilang isang aktor sa politika. Ngayon, sa wakas, ay inaprubahan na ng US ang mga kondisyon ng Hamas at makikinig na sila rito. Kaya muli, inilalarawan nila ito bilang isang tagumpay para sa Hamas, bilang dagdag na kapangyarihan para sa Hamas sa loob ng Gaza. Sa halip na talagang may puwersang Amerikano na ipinapataw sa kanila, si Trump mismo ang nagpadala ng sarili niyang manugang para gawin yon upang padisarmahin sila. At naniniwala akong patuloy nilang gagawin ang ganitong laro, maaring hinihintay nilang matapos ang kasalukuyang gobyerno ng Israel sa pag-asang mababago ito ng darating na eleksyon, o hinihintay nilang matapos mismo ang administrasyon ni Trump. Sa kasamaang palad, pareho itong mga opsyon na nasa mesa para sa kanila sa puntong ito. Mukhang ganun niya. Isa pang aspeto na gusto kong marinig ang opinyon mo dito na lumitaw sa akin. Alam mo, sa proseso ng pagdating ni Kushner dito at lahat ng mga negosasyon na yon, sa tingin ko wala pang naging pagpupulong ang Palestinian Authority sa mga matataas na opisyal ni Trump. Mas kaunti ang atensyon na ibinibigay nila. Alam mo, ang US at iba pa sa mga nangyayari sa West Bank, o maaari mong sabihin na ang Palestinian Authority ay may pangalan lang na otoridad kung meron man sa malaking bahagi ng West Bank at wala talaga sa Gaza. Meron bang posibleng kinabukasan? Alam mo, para sa PAO, dapat ba talagang meron? At kung wala, sino pa? Nakikita ba natin na may ibang bagay na binubuo ng Peace Board? Siyempre, kung ikukumpara natin ang Palestinian Authority at Hamas, maiisip ng isang tao na ang Palestinian Authority ay mas flexible, mas handang makipag-usap tungkol sa kapayapaan sa Israel. At higit pa, masasabi ko na mas political sila kaysa nakatuon sa terorismo tulad ng Hamas. Gayunpaman, sa kasamaang palad, ito ay napaka-corrupt. Karamihan sa mga leader doon ay iniisip lang ang sarili nilang pansariling interes, hindi ang kapakanan ng mga Palestino. Dahil dito, hindi sila maituturing na mapagkakatiwala ang kinatawan ng mga Palestino. Gayunpaman, may kaunting pag-asa pa rin dito. Nangako si Mahmoud Abbas na sa pagtatapos ng taong ito sa Nobyembre at sa tingin ko ay muli sa Enero ng susunod na taon, magkakaroon ng dalawang yugto ng halalang pambatas at halalang munisipal. Kaya sana, ito ay magdala ng mga bagong mukha sa pamunuan ng Palestina na handang umangkop sa bagong realidad ng gitnang silangan na yon. Dalia Ziada, laging napaka-interesante na makausap ka. Salamat sa pagsama mo sa aming programa. Salamat din! Dali natin ang talakayan nito dito sa studio kung saan kasama natin si IDF Reserve Lieutenant Colonel Jonathan Conricos, dating International Spokesman ng IDF at kasalukuyang Senior Fellow para sa Foundation for Defense of Democracies. Jonathan, malinaw na, laging nagbibigay liwanag kapag kasama ka namin para ipagpatuloy pa ang diskusyong ito. Para sa kaalaman ng ating mga manonood, lalo na para maintindihan, ang pagpupulong noong linggo kasama si Al-Haya sa pagitan ni Kushner at Al-Haya ay ang unang pagpupulong kasama ang mga opisyal ng Hamas, sa tingin ko ng mga nangungunang opisyal ng US mula pa noong Oktubre 2025. At dapat nating tandaan na iyon ang panahon kung kailan na-finalize ang kasunduan sa tigil putukan, pagpapalaya ng mga bihag at pagpapalitan ng mga bilanggo. Kaya may mahalagang kinalabasan talaga iyon. Tingnan mo, may papel dito si Tony Blair, lalo na si Jared Kushner, mga seryosong kaibigan ito ng Israel. May dahilan ba? Sapat na bang dahilan yon para magtiwala tayo dito o makilahok ng higit o mas kaunti sa anumang isinusulong nila? Yun ba ang paraan na kailangan gawin ng punong ministro sa puntong ito? Siyempre, ang mga negosyador ang may desisyon o sila ang pumipili kung sino ang kakausapin nila sa negosasyon. Pero nakita ko na maraming nagtataka sa Israel kung bakit makikipagkita ang mga negosyador sa Hamas. Hindi dapat magkaroon ng boses ang Hamas sa kinabukasan ng Gaza. Dapat silang magdisarma. Dapat nilang isuko ang kontrol sa Gaza Strip. At ang teknokratikong gobyerno ng Palestina ang dapat mamahala sa tulong ng internasyonal na puwersa ng kapayapaan. Bakit kailangan pang makipag-usap kanino man sa Hamas? Kung meron man, marahil ang tanging dahilan ay talaga bang handa ang Hamas na magdisarma? Ngayon, ilang buwan ko na itong sinasabi at higit pa doon. Hindi kailanman magdidisarma ang sinumang tunay na jihadist. Halos imposibleng maisip na mangyari ito sa totoong buhay. Imposibleng maunawaan. At sa tingin ko, may dalawang pangunahing dahilan kung bakit nahihirapan akong makita ang realidad na yon. Una, ito ay laban sa kanilang mismong pagkatao at paniniwala. At pangalawa, ang panganib na may lalantad nilang kanilang sarili, sila na tinutukoy ko ay ang Hamas, hindi mula sa Israel, Kundi mula sa mga mas Palestino detalyadong na antas, kanilang yung batang pinagmalapit. lalaki na yon sa kanto na may pamilya, alam niyang darating ang ganti para sa kanya. Oo, hindi niya bibitawan ang baril na yon. Hindi, ang ibig kong sabihin, kahit sinong teroristang nag-iingat sa sarili, siguradong wala talagang insentibo. Kaya mapapaisip ka talaga kung ano ang maaaring maging bunga ng isang pagpupulong kasama ang isang mataas na opisyal ng Hamas.
Sa puntong ito, ano ang pananaw mo sa stalemate? Sabihin na lang natin na ganun. Alam mo, maraming nagsasabi na si punong Ministro Netanyahu ang ayaw magpakita ng kahit kaanting pag-usad sa Gaza, ayaw niyang mapasama yon sa kwento ng kampanya sa eleksyon na ito. Alam mo, ang kabilang panig naman ay malinaw na itinuturo ang katigasan ng ulo ng Hamas. Ano ba talaga ang realidad dito? Sige, magsimula tayo sa realidad na ang Israel, ang gobyernong ito, sa tingin ko, ay nagtakda ng malinaw at tamang layunin na buwagin ang Hamas at tanggalin ang kanilang kontrol sa politika sa Gaza at ibalik ang mga bihag. Sa kasamaang palad, isa pa lang sa 3 layunin ang natupad natin. Iyan ang dahilan kung bakit kailangan nating makipag-usap sa simula pa lang. Kung kaya lang sana ng IDF na pumasok, buwagin ang Hamas at talunin sila, gaya ng tingin kong dapat sana nating ginawa, hindi sana tayo mapupunta sa sitwasyon na kinalalagyan natin na yon, kung saan ang Hamas ay nananatiling isang salik. Ngayon, kailangan nating magkompromiso. At ang kompromiso, pagdating sa Trump Peace Plan, kung ito ay maipapatupad, sa tingin ko ay isang magandang kompromiso. Pero ang issue dito ay kung ito nga ba ay maipapatupad. Sa kasama o palad, nakikita natin na malinaw ang pagkaunawa ng Hamas sa sitwasyon. Hindi nila ipinatutupad ang kasunduan. Nakakalungkot, kasama ang Qatar, Turkey at Egypt. Nagagawa nilang paikutin ito sa pamamagitan ng diplomasya. Mahalagang banggitin ang 3 makapangyarihang bansang iyon na nasa panig nila. At ilagay ang responsibilidad at presyon sa Israel na pumayag sa isang bagay na, pumayag na tayo noon pa man. Pero kung sinusubukan nilang baguhin ang takbo ng mga pangyayari, na unahin muna ang muling pagtatayo ng Gaza at pagkatapos lang ay ang pag-atras ng mga puwersa ng Israel at pagkatapos lang ay bahagyang pagdidisarma ng Hamas. Hindi papayag ang Israel dyan, kaya mayroong deadlock na talagang nakabatay sa realidad at ang realidad ay hindi natin nakuha ang mga layunin na gusto natin. At nakakalungkot yon na ipinapasa ang gawain ito sa mga susunod na henerasyon. Totoo yan. Ang pagkadismaya